Pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Ikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Hala ka diha. Ito, panoorin po natin. Mga pulis, sundalo, makinig kayo. Kasi isa dyan ngayon, yung tungkol po dyan sa gold na binenta, di natin alam kung anong balita na. Ito, panoorin natin. Data. Maupo po kayo. Kindly sit down. Kadaghang bantaw. Mga taga-Davao mo, no? Kanang ako ba kalit ning biyahe kay ni hangyo si Jun Ibasco nga tigplano sa among mga schedule. Apan nga rin, murag ni kalit o iyang gihangyo. Unya, nisugot ko. Usara ko kaadlaw dire, pagkahuman, kung naagoy bakit ang gwapa, muuban na lang ko sa inyo, ha? Total, pareho ang Bisaya. Ako, kaliwat sa Danau. Mo gikanan ako. Pero paminaw ra mo. Netong unang panahon, natao ko 1945, unya, ang negosyo kaayo diri Cebu bag-o lang nahuman ang giyera. So ang mga abogado nga rin, daghan. Kay bag-ong construction, tanan, pirma, building permit, kontrata. Ang akong papa murag na salipsay siya kay dili sabot ang iyang kita para sa iyang expected nga pamilya. So nibiyahe may sa Mindanao. Kanang Davao niya to 1950. Kasang pa na. Grabe, ang daming taong dumaloy, no? I Diyan could sa Cebu. remember nga Organic. Hindi kailangan ng pamutol ayuda. sa kahoy Walang sa para sa pilitan. lugar. Na Isang space PRRD lang. Ayan, para inumo. tindugan. Balay. Baya, sa paningkamot sa akong amahan, na Bisaya, o akong inahan, taga-agusan, nilambo ang among kinabuhi. Kaya abogado man akong amahan, trabaho siya sa gobyerno, kauban sila ni Almendras, pagkuhan, nagbulag sila kay di lagi anta sa gobyerno. So, lawyering, paingnon pa, mo iyang trabaho. Nahimo siyang gobernador. Duha ka termino sa Davao. Tulo di ay. Tulo ka termino. Tiguang na tangyawa. Bitang. Ayaw yun mo pagtuo ang akong utok pareha ni Adto. Ang utok nako karon mura og
O sa tanaw naman, pilit-pilit na murag latik. Sa hindi na gani ko hala, pero makakita ko gwapa. Pero pagkahumanan diya sa balay, maglagat lang akong mata. Kaya retired na ko eh. Dako po ng akong retirement. Kaya dugay ko sa gobyerno. Pero muna, maglagat lang ko. So mga tukog, mga SM, pero tinted man ang akong sakyanan. Di na ako, tanaw lang ko sa ihab. Tanaw ko sa mga babae nga di nagyod na ako mahikap. Kanang kutob ka na mura. Pero kung tinawan ko, lain ilang naong pero kay ang akong kinabuhi para ragyod sa mga gwapa. Kaning mga laki, labi nagpagag. Padaplin mo diya. Hindi mo tagdon nga wa. Bitaw, lain pa yato. Dibiyahay yung ko karon. Gituyo ko ni kay gusto kong ila-ila ninyo. Anibaya lang ko nahimo kong mayor 3 terms dagan ko congressman kay di ka naman kadagan pagkaman ibalik ko pagka 3 terms na pod mo nang ako pinakadugay nga mayor sa Davao tinuod lang. Ang niuban sa akong amahan, kadaghanan diha sa Danau. Pag-migrate sa mga akong papa, sunod to mga taga-Danau. Munang daghang taga-Danau nga Bisaya sa Davao. Oo, mga Mayra. Guyuron ta ka. Munay istorya ba? So karon politika man murag ambot sila himulid leader mga tao para po Duterte. Ayaw na lang ko, kay dili na ko makabalik sa politika. Mubalik ko pagka-mayor sa Davao. So pag puhon, maloo yung Ginoo, pag madaog ko, mabot pa mong pila ka, makarga mo ko sa kabarko. Ato pag Davao. Ato pag Davao. Mawala mo, ba mo'y kwarta, dili ako magbugal-bugal mo. Yung nga polis nga, nawala ko, taga Cebu ko, paanhiman ko ni Duterte, yung nga polis nga, ikaw day akong bodyguard, mintras tanto ni ako sa Davao. Kanibang abilidad sa administrasyon. Ako, 83 years old na ko, gusto na kong mahawa ng mga kahuay na.
Pahuway ka nga. Pahuway ka na. Ampo. Nag-ampo gani ko nga naikilat opat ka buok na. Gikan ninyo maris ako. Bitaw ang politika banggol. Rahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, nagpugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Kaya na iyang tatay, magkagubot po ta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po mo ilis. Iya gamiton ibuhat sa iyang tatay. Di po siya naong. Isod na siya. Pero munang kamo makatiraw mo ubot. Timanin ninyo na. Pareha sa martial law. Pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tao, ayaw mo pagsakay. Kaya madugay, madali, matapos mangyod na. O niya, illegal man na. Pamili mo. At tumungat to sa sayop. Duwar naman na. Naay sayop, naay tama. Pili lang. Sundalo o polis. Ari ka sa sayop. Mag-inkwentruhay kita. Ang tama, magtanong og utang kabubuton ninyo ang Pilipino. Wala yun, hiwi tanan ng kwan. Basta ng pagsulti ni droga na eh. Ibaw ka kung sa'y pag-ilanan sa adik, mukulit lang, o ang sip-on, mukulit lang tulo. Di nila mapunggan. Ang hibaw anak ko diha ay taga-Davao man, silag damiyo. Kaya magkita mi anas Davao, mukulit lang og sip on forever. Sana all. Okay, masuko mo na siya. Takadabaw man niya. Mamang po'y tinuod. Actually, di ko nila mabula. I was mayor for the time that they were in Davao. Dito sa Tadeco. O sa ilang island beach house nila sa walay nada. Karon pugos ko pag kampanya para sa mga tao nga makita nako nga makahatag og alibyo. Anene, wala ko'y gisaway sa ilang grupo nga senador o kaning atong isuportahan. Puri na mga abogado, mga maing tao. But the only problem, pag musud ko kag politika, o niya na'y eleksyon, labi ng administration candidate, taga-ang kagkwarta, padag-ong ka, actually, pagkahuman ng imong loyalty, tuwa nagyod ka Marcos. Wala ka na'y independence.
So, ang buang ni Marcos, mapagpatumba-tumba siya nga rin, tumba po na silang tanan. Senador, o mangatsing si Marcos dire. Mana po nila. In other words, pag masur ka anang imong estilo sa politika, mawa ang imong prinsipyo. Ako, mo gini akong gipangayo sa tanan. May prinsipyo ka ba? Kay wala, tanan akong tao, mo gina, prinsipyo. Kay ang prinsipyo, kaning mga ni anak ko nga rin, opisyal, apil mga dagag gobernador o mayor, ano sila, dili ni mo sugot og kausyaw. Dili ni mo sugot nga sugoon ako nga mo ni mo na deskonsiyo. Never. Parihan Marcoleta. Pagka-bright na lang ano yung bataa. Butuhin ninyo sa tinuod lang. Ako mismo, na ako'y kaso, tinuod na maalanganan ko sa korte unsa ba? Akong kwaon si Marcoleta. Masiguro ko, maayong abogado, maayong mo debate, dili ibaligya ang kaso nga katong ang pinaag. Muna'y akong pang unsa bungol-bungol rin ako buang. Yung senador. Lebi, tawag, bungol-bungol ako. Tiguang na ako. Si Bintay ito niya. Nabi babae mo, sulte. Unsa to? Bago lang kong nahuman. Pero una kung diretso ako si Marcoleta na itong akong period sa istorya. Parang tinarong may prinsipyo. Kung ano sa Congress na ito, sa Ludo, di ba? My God, bright. Ako unta to bright man ko, pero pareho may eskulahan ni Mayor Rama. San Beda man po na siya. Tanawag kung sa'yo nahitabo. Attorney Victor Rodriguez. Congressman Rodante Marcoleta. Attorney Jimmy Bondok. Bag-ulan ng abogado. Ayog sambat na pagbuhat mo na. Kadaot na yung Cebuano sa anadgog sambat. Mayor Mike Rama, Mayor Jonas Cortez, Vice Mayor Glenn Berside. Madaog nila. Modaog ba ni sila?
Kay di na ko maghugo-hago, manaog na ko. Pakita yung Duterte, sila Duterte. Wala naman. Pasig asa kung what to, sinuod lang. Pasig mo nang di. Ang tao magsig Duterte. Kung kinsa man ang yawa na. Kung man namang eleksyon o ano. Mayor Bingolo Vilo of Consolacion, Vice Mayor Rose Bihag Cebu, Francis Palangka was running for governor in Negros Occidental. Hi, Kamandong. Nagtinudluan naman mo niya. Yes, sir. Nakoy isyo simple lang. Ang usak ka nasod naanay pundo niya nga gold. Gold ba? Kana munay iyang itubag unsa man ang imong kwarta papel malang na. Asa man ang balor ana, asa ang backup ana. Mayong kadayon, niya ang among gold reserve. Kaya namo mapalit og asa magdegosyo. Kay naami gold ug naay balor among kwarta. Ang putlag wa na ko baling-baling ng ilang computation. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat ka at daghang tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod mukatag. O di na mo honor ana kay wa na nay value. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mo bitaw nang niya ako. Actually, suko ko putang ina nila. Sige, nagbaligya ang atong gold hantod karon gamay na lang kaayo. So, unsaon lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay backup sa atong kwarta. O, ayan ha. Dapat magising na po ang karamihan. Pero sa bagay ngayon, napapansin nyo po, tingnan nyo naman yan ha, isang PRRD lang na pumunta dyan sa Cebu. Pero grabe, dinumog ng mga tao. Andyan yung excitement nila na makita si Tatay Digong. Hindi kagaya ng iba dyan, kailangan pa humingi ng palakpak, kaway-kaway. Pero si Tatay Digong, tingnan nyo naman yung pag-welcome sa kanya ng mga tao dyan. Umabot po ng alas 12 ng gabi yan. Pero nandyan pa rin sila. Hindi kailangang ipadlock pa. Ang balita ko ba, mayroong ganun nangyari, no? Sa kabila, na kung saan ay pinadlock yung gate, bawal lumabas kahit gutom na yung mga tao, kahit nauhaw na yung mga tao, kailangang hintayin yung isa na sinasabing malakas daw sila. Sana all. Dito po, tungkol po dun sa gold na sinasabi ni Tatay Digong.
Binalita po yan dati pa na naibenta, may mga naibenta. Pero ang tanong, kanino binenta? Magkano ang benta? Nasaan ang benta? Yun ang tanong doon. Dito sa mga kapulisan naman natin at mga kasandaluhan natin, makinig daw kayo. Hindi lahat ng oras na sunod-sunuran kayo sa utos na mali naman. Pero nasa inyo kasi maintindihan po natin yung iba po nating men in uniform. Kasi pag hindi sila sumunod, baka naman sila din paginitan. Baka gawan-gawan pa ng kaso. Baka mawalan pa ng trabaho. Di ba? Pero makinig din po kayo sa sigaw ng taong bayan. Ay, kita nyo naman pagdating sa mga rally, organic na organic, walang ayuda. Hindi kaya sa iba, pag nagrarally, kailangan may pabigas, may allowance, may paayuda, lahat meron na. Lahat gagawin para lang magkaroon ng tao. Pero kung hindi lang sana ito dadayain sana sa eleksyon, sure po ako na maraming manalo sa pagkasenador diyan sa Team Duterte. Kaya huwag kalimutan, straight Team Duterte. Yung sinasabi nilang suka, nako, lalong pinag-uusapan at nag-viral pa yan. Team Duterte yan. Nandito na, thank you. Bye-bye.